Mabilisan pero makabuluhang kwentuhan? Sagot namin yan! Mga tanong ng taong bayan tungkol sa mga programa at serbisyo ng DSWD, bibigyang linaw natin yan. Kaya tutok lang dahil ang inyong tanong, aming sagot. Dito lang yan sa DSWD Fast Break. Narito na ang pinakabagong programa na magbibigay kasagutan sa inyong mga katanungan. Mga programa at serbisyo ng DSWD, sure na tamang impormasyon ay mapapasa inyo. Ako po si Lourdes Bustamante, ang inyong makakasama ngayong araw para sa DSWD Fast Break. Dito sa ating Fast Break, meron tayong mga panauhin na makakasama every episode at sasagot sa inyong mga katanungan. Pero bago yan, ano nga ba ang tanong ng taong bayan? Tawagin na natin ang ating field correspondent na si Ralph para ihatid ang tanong ni Juan para sa DSWD. Ralph, ano nga bang ating question of the day? Magandang araw sa inyo dyan sa studio. Narito tayo ngayon sa kalagitnaan ng kalsada ng Quezon City, no? Para alamin natin kung ano nga ba ang katanungan ni Juan for today. Ngayon, hanap na tayo na pwede nating interviewin at hanap tayo kung ano yung mga tanong nila, no? Ay, ito. Meron tayo dito, mukhang naghintay ng tricycle. Hello po! Ay, ano po? Hello po. Pwede ka po ma-interview? Pwede po. Ayun, pwede po siya ma-interview, no? Ano pong pangalan nila? Veronica po. Oh, Veronica. Veronica, meron ka bang katanungan para sa DSWD? Ang tanong ko po sana is tuwing kailan po pwedeng kumuha ng medical assistance? Oh, maganda yung tanong niya, no? Tuwing kailan ba pwede kumuha ng medical assistance sa DSWD? At yan ang katanungan ni Ev ng bawat one ngayong araw at balik sa inyo sa studio. Maraming salamat, Ralph, at kay Veronica para sa iyong katanungan. Para naman sa ating mga live viewers, kung kayo po ay may katanungan, i-comment nyo lang yan dito sa ating live stream dahil sasagutin natin yan sa mga susunod na episode. At syempre, huwag kalimutang i-like at i-share ang live na ito para tamang impormasyon din ang maibahagi nyo sa iba. Para nga sa ating episode ngayong araw, makikipagkwentuhan tayo sa ating special guest na siya rin mismo ang sasagot sa katanungan ni Juan. Ang makakasama natin for today ay kilala sa kanyang extra love at extra care sa pagsaserbisyo. Isa rin siyang Bicolano na may pusong matapang at mapagmahal. Everyone, ang ating special guest for today, ang Director ng Crisis Intervention Program, Director Edwin Morata. Good morning, Director. Good morning, and again, maraming salamat sa pagkakataong maimbitahan po ako sa programa nito. Ayan, pakibati na rin po yung mga live viewers At natin, of course, Director. thank you very much sa pag-follow at panonood po nitong episode. And I think this is the opportunity for everybody na matutunan po ninyo ang ating pong programa, which is the Assistance in Delivery in Crisis Situation. Yes. So, bago tayo mag-start, Director, chikahin lang po kita muna konti, no? So, balita ko po, nasa Dubai po kayo, no? Last week. I think it's Jeddah. Jeddah. Nasa Jeddah. Sorry, Jeddah pala. Kingdom of Saudi Arabia. So, ano yes. pong ginawa niyo po sa Jeddah? Yan, isa ito sa mga direktiba ng ating Pangulo, si Pangulong Bongbong Marcos, na i-reach out natin ang mga OF across all the globe. We already done with the Hong Kong, Dubai, Qatar, of course, ang Jeddah. Japan, of course, and Jeddah is one of the areas. Masaya doon kasi talaga meron yung pagkakataon na makausap ang mga overseas Filipino workers natin. Hindi lang natin hinatid doon ang programa, kundi ang impormasyon na maaari nilang ma-avail na serbisyo at programa ng DSWD. At nagkaroon tayo ng pagkakataon doon na makausap sila sa mga problema nila. Actually, we activated what we call the We Support program. Ito yung wireless support program wherein our Philippine social workers ay naging live o online during that time para maging tulay na makausap ng mga OF sa mga problema nila, yung mga social workers natin. So, nagbigay tayo ng konting oras para mailabas nila yung mga saloobin, problema, or at naging consultation mode, mode ito para sa kanila at malaman nila kung paano nila ma-avail yung mga programa ng DSWD. Ayan, Yes, ganyan oo. magbigay ng extra love Of at course. extra care ang DSWD, no? Susuyurin kayo sa iba't ibang bahagi ng bansa Yes. para lang mabigay yung nararapat na serbisyo para sa kanila, no? So, eto na nga, mag-start na tayo, Director, Okay. sa ating fast break. So, meron tayong mainit-init na katanungan mula kay Juan. Eto na nga, tuwing kailan nga ba pwede kumuha ng medical assistance sa ilalim ng AIX program? Ayun, para sa kalaman ng lahat, ang pagkuha po ng medical assistance within every after 3 months. For medications, for therapy, for laboratory.
But if kayo po ay nasa hospital, it can be, pwede po kayo mag-avail ng once every confinement. So, bagong confinement, we can provide assistance. So, again, for medicines, laboratory, and other, is every after 3 months. Hospital bill is per confinement. Yun. Ayun. So, syempre, hindi lang medical assistance yung hinihingi ng ating mga kababayan. No? May nararanasan silang ibang krisis. So, ano Yes. pa ba yung pwede nilang ma-avail dito sa assistance to individuals in crisis? Of course, maliban dyan, of course, ang medical assistance is part siya ng financial assistance. Isa lang yan doon sa mga component ng program natin, sa pagkakalam ng lahat po. Ang financial assistance, pwede pong ma-avail yung medical, pwede din pong burial assistance. Possible din po tayo magbigay ng transportation assistance. Hindi po ito yung balik probinsya program Ito po yung mga pagkakataon na kailangan talaga kayo makauwi. Kasi may emergency sa pamilya ninyo. But unfortunately, limited ang inyong cash. So we can augment for that. We also provide food assistance. At the same time, we also provide cash relief assistance. But isa lang yon sa financial assistance. We can also provide psychosocial support. Ito yung through our We Support Online. We also facilitate material assistance, food boxes, assistive devices. And sometimes po, nag-engage kami for referral networks. Ito yung pinapasa natin sa ibang agency, yung ating mga kliyente for a more comprehensive package of services. So, yun ang mga serbisyo ng AMAX. So, hindi lang pala financial Yes, assistance, opo. Director. Contrary to what they understand Yes. about the program, mas marami pa pong programa o serbisyo ang pwedeng ibigay ng programa ng AIX. Ayun. So, ito naman, Director, syempre, marami po yung mga nakakaranas ng krisis ng ating mga kababayan. So, open ba to sa lahat, itong assistance to individuals in crisis situation? Kahit sino po ba pwedeng mag-avail nito? Yes, ganun po kaprogresibo ang ating pong programa. Dati sa mga indigent po tayo nakafocus. But this time po, it's more of everybody who is suffering from the crisis situation. Mayaman ka man or hindi, may trabaho ka man or wala, basta ang sitwasyon mo ay nagkaroon ng nag-factor in doon yung kakayanan mo, solusyonan yung problema mong sarili. Papasok po ang DSWD para mabigyan ka ng pagkakataong makarecover, pansamantala o stopgap measure para at least yung pag-iisip mo na solusyonan na natin para doon sa mas greater na pamamaraan mo, ma-recover yung sarili mo doon sa sitwasyon. Ayun. So, para naman po sa mga gustong humingi ng tulong under the AIX program, ano po ba yung mga kadalasang requirements o steps na kanilang pagdaraanan pag manghihingi po ng tulong? Actually, depende Pero 3 lang ang steps namin. Bumisita ka sa opisina, Yes. magpa-interview sa social worker, and automatically yan po ay mag-release ang cash or ang guarantee letter ninyo. Napakabilis pala. Napakabilis no? lang. Opo. Normally kasi ang kadalasan, akala nila magpapalista. Wala pong listahan ng DSWD. All you need to do is to check our website. Nandun po nakalaad lahat ng requirements po natin. And at the same time po, yung proseso nandun na rin. Pag kompleto pang requirements po ninyo, ang social worker po ay handa pong interviewin kayo at i-process at i-assess yung pangangailangan nyo. And automatically, within the day po, ma-release po natin ng cash assistance. But may ano lang po kami pakiusap. Sa dami po na bumisita sa opisina ho natin, hindi po natin kaya agad-agad mabigyan yan. So that's why we request patience and understanding doon sa haba ng proseso. Kasi normally, sa CIU namin, sa Paragon, 1,200 pang bumibisita natin araw-araw. Grabe, ang dami pala. Yes po. At natatapos naman po namin ng maaga. Yun nga lang po talaga. May kaakibat na oras po bawat proseso. Ayun. Yes. So, ayun po sa mga gusto pong kumuha ng tulong under the Assistance to Individuals in Crisis Situation, pumunta lamang po sa nearest na DSWD Yes. field office or na malapit sa inyong lugar. At naroon ang ating mga Angels in Red Vest para i-assist ang iyong mga concerns. So, eto na nga, Director, hindi pa tayo tapos dyan. Meron pa tayong ibang questions from our netizens. Pero syempre, sasagutin natin yan with a twist. Okay. Ayun. So, excited ka na ba, Director? Yes, we are. Ayun. We are so excited about this. Go. Yes, so ready. So, ito pong mga questions na to, sasagutin nyo lamang sa loob ng 1 minute and 30 seconds, Okay. Director. At, Kaya yan. yes, at tanging yes or no lamang ang pwede nyo pong isagot. Okay. Fast talk talaga, very Okay. fast. So, are you ready, Director? Okay, Wes? ready. So, if you're ready, your 1 minute and 30 seconds timer starts now. Question number 1, ang AX ba ay para lamang sa mahihirap? No. Totoo bang puro cash assistance lang ang binibigay ng AX? No. Pwede bang weekly manghingi ng assistance sa AX? It's a no.
Tinatanggap na rin ba ng Mercury Drug ang guarantee letters? It's a perfectly yes. Yes, totoo bang sa DSWD Central Office sa Batasan lang pwede makakuha ng assistance? Hindi po. Tinatanggap ba ang guarantee letter para sa mga hospital bills? Yes. Totoo bang may bagong satellite office na ang DSWD sa Commonwealth? It's a yes. Totoo bang mga registered social workers ang nagsasagawa ng assessment sa mga kliyente ng DSWD? It's definitely yes. Totoo bang kailangang may referral para makalapit sa programang AIX? It's perfectly no. At sa ating last question, kailangan bang magbayad ng fixer para makahingi ng assistance sa AIX? No, and we don't encourage. Ayan, Yes. and there you have it. That Yes. concludes our fast break. Maraming Salamat po, salamat. Director, sa pagsagot sa mga katanungan ng ating mga netizens. So, since mabilis and exciting po yung naging kasagutan natin kanina, no? May gusto po ba kayong bigyan ng further explanation sa mga naging kasagutan niyo po kanina? I think we would like to invest on the fixer and the wrong information. Please, huwag po tayong maniwala sa sinasabi sa social media. Sometimes sa social media may create confusion po sa beauty po ng program. And this is one thing that we keep on advocating is magkaroon kayo ng tamang access sa information. That's why po you have to visit our website. Nandun po lahat ang tamang impormasyon para maka-avail kayo ng iba't ibang programa ng DSWD, particularly po ang AIX. Uunahin ko po, we don't need fixers because our social workers were trained to assess and assist you to be provided with the right intervention. Second, the fixture will only create further problem and complications sa need po ninyo. Maaari po silang magbigay ng kung anong impormasyon na mas makakapahamak po sa inyo. Third po, ready po at bukas po ang pinto ng DSWD palagi sa lahat po na nangangailangan. Ang kailangan nyo lang po talagang dalhin ay tamang impormasyon, tamang tao, tamang dokumento. At pag yun pong tatlong yun ay present, wala pong problema ang pagbibigay po ng assistance sa inyo, particularly po sa programa po ng Assistance to Individual and Crisis Situation. Ayan, maraming Yes, salamat, opo. Director, Thank you no, sa din. pagpapaunlak sa amin sa episode na ito. Ayan, maraming salamat, Director. Thank you very much, Den. Salamat. Thank you. At ngayon nga ay nasagot na ang tanong ng taong bayan sa ating Fast Break episode ngayong araw. Para manatiling updated sa mga balita ng DSWD, huwag kalimutang i-follow ang aming official Facebook page para siguradong tamang tulong at tamang impormasyon ang mapasa inyo. At kung sakali mang may na-miss kayong episode ng DSWD Fast Break, don't worry dahil pwedeng-pwede nyo itong balikan sa aming official YouTube channel. Alam naming marami pa kayong katanungan tungkol sa mga programa at serbisyo ng DSWD. Kaya, tutok lang tuwing Miyerkules para sa isa na namang mabilisan pero masayang kwentuhan dito lang yan sa DSWD Fast Break. Bye!